Hi guys! So welcome back sa aking channel. So ngayon, ang pag-uusapan natin is about sa kung ilan ba yung pinag-applyan kong agency before ako ma-hired. So yung first na agency na pinag-applyan ko is walk-in. So nag-walk-in ako sa office nila sa Manila. And nung nag-apply ako doon is September 10, 2024. So yun yung orientation. And then, September 11, 2024, yun yung aking broker's interview. And naipasa ko naman yun. And after nun is pinag-medical na ako kaagad. And meron akong binayaran doon na 3,500. And then lumabas yung medical ko is meron akong pending. So dahil meron akong pending is kailangan munang maging fit to work yon bago magtuloy yung process. So nung September 16 bumalik ako dun sa clinic, and then binigyan lang ako ng reseta para sa ititake ko na gamot. So nakalimutan ko na kung ano ba yung findings nila. Basta may tinake akong 5 na tablets. 5 good for 5 days. So yun guys, and then bumalik ako doon after 5 days. So bumalik ako ng September 23, 2024, and nag-retake ako ng aking x-ray. And sa awa naman ng Diyos is fit to work ako. Naging fit to work na nung September 24. And then September 25, bumalik ako para sa aking photo in video, or yung tinatawag nilang BTR. So yun guys, so kailangan kasi yung photo in video para ma-market kanila doon sa Hong Kong. Then, October 3, may tumawag na employer sa akin, pero saglitan lang yon. And isang beses lang na may tumawag sa akin na employer na galing dito sa pinag-walk-inan ko. And then, nag-try akong mag-message doon sa agency doon sa Hong Kong, is wala silang response, kaya hinayaan ko na lang. So, walang update, kaya hindi ko na pinabayaan ko na lang, and naghanap ako ng ibang agency. Pero this time is direct na, dahil mahirap din naman yung pabalik-balik ka sa Manila at wala ding nangyayari. Kaya ang ginawa ko is naghanap ako ng direct hired na agency. So yan. Yon yung walk-in. So ngayon is dito na sa direct hired. So first na pinag-applyan ko ng direct hired is pag first timer ka, dapat meron kang valid passport and vaccination certificate. And then dapat college graduate or college level ka. Dapat meron kang at least 2 years experience in the Philippines as a housemaid. And then 4 is certificate of employer. Kapag wala kang certificate of employer, dapat meron kang NC2 or NC2 domestic worker. Then yun. Di ko na tinuloy yon kasi wala akong certificate of employment and NC2, kaya naghanap ulit ako ng ibang agency. So second is nag-fill out lang ako ng form, then no response. So yung second na pinagpasahan ko is nag-fill out lang ako, then wala na silang response. Third, same requirements. So yung third na pinag-applyan ko, same na requirements. And kung high school graduate ka, kailangan meron kang NC2. Fourth is nag-send ako ng resume, and then tumawag yung agent nila pero walang employer pa na tumawag. So yung pang fourth na nag-sendan ko ng application ko is tumawag lang is yung agent, pero wala pang tumatawag na
employer. And then sa 5 na pinag-applyan ko, nakapasa naman ako sa screening nila, pero kailangan mong mag-report sa Manila para sa broker's interview. Dahil ayoko na ng pagastos-gastos, di ako umattend. Then next is nagpasa ako ng nagtry ako mag-apply kay Ma'am Magenta. So siya is legit naman, meron siyang 3 agency na hawak. So kapag nag-apply ka sa kanya, automatic may 3 link ka na pagpapasahan ng iyong requirements. Wala pa kasing tawag ng employer, kaya nag-apply ulit ako. So ganun guys, kapag wala pa rin tumatawag sa inyo, is kailangan apply pa rin kayo ng apply. At kahit na may tumawag sa inyong employer, kailangan mag-apply pa rin kayo ng mag-apply para kapag confirm na hired kayo, at least hired na kayo, ganun. Kasi ako, kahit na may employer, kahit na na-interview na ako at wala pang confirmation na na-hired na ako, nagpasa pa rin ako ng mga requirements or yung mga requirements, yung like video and picture. Next is yung 9, nagpasa ulit ako ng nag-fill out ulit ako ng form, picture and video. So kapag direct hired kasi, yung binibigay nila is yung pag direct hired ka kasi is meron silang binibigay sa'yo na parang form na i-edit mo, and yun yung isi-send mo. So andun yung name, age, ganon. So andun yung mga information na kailangan mong i-fill out, then i-send sa kanila. Then magbibigay ka din ng iyong picture, depende kung ano ba yung hinihingi nila, whole body or half body. And then yung video introduction nyo, like yung video or self introduction video. Next is 10, nag-fill out ulit ako ng form, picture and video. So yung pang 10 na pinagpasahan ko ng form, picture, in video is doon ako nagkaroon ng first employer interview. So sa first employer interview ko na to is bali 3 kami. So yung nag-question sa akin is yung agent na kasama nila. So yun, tinanong niya sa akin, introduce yourself, and then ano daw yung mga mga ginawa ko doon, yung mga parang daily na ginagawa ko doon sa employer ko. So sinabi ko, first I wake up early in the morning at 5 o'clock, and then then I fix myself first before going outside the house, and then I prepare the breakfast, and then wake up the children, ganon, yung mga daily routine na ginagawa mo. Ganon. And then, dami ding mga ibang question. So, yung question ng employer ko is, sa susunod ko na lang na vlog, sasabihin. Next naman, so, dito sa pang 10, ito ako nagkaroon ng first employer interview, and dito din ako na-hired. Interview ko is October 30. So, wala silang sinabi kung hired ba ako or hindi. So, pinabayaan ko na lang. And nag-apply pa rin ako. Nag-apply ulit ako sa iba. So, nag-apply ako dito sa pang 11. Nag-apply ako, pero yun, fill out, then whole body picture, half body picture, and copy ng passport. Yun yung requirements nila. And then sa 12 is nag-apply ulit ako, nag-send ulit ako ng video, picture, and yung nag-fill out ulit ako. And then yung 13 na pinagpasahan ko, ganun pa rin. Fill out, picture, in video. So, nung naipasa ko na lahat yon, biglang nag-message sa akin ulit yung agent doon sa
pang 10 na pinag-applyan ko. Ang sabi niya is gusto ulit akong ma-interview nung employer na nag-interview ulit sa akin. Nung nag-interview sa akin nung past. So, nag-interview kami nung November 3. And sa awa ng Diyos is pasado naman. So, doon ako na-hired sa pang 10 na pinagpasahan ko. So, message sa akin yung 13 na pinagpasahan ko. And may binigay siya na link. And i-fill out ko daw yon para sa broker's interview. So, sinabi ko na na-hired na ako. Kaya yung ginawa is pinol out na yung aking application form. And then si 12 naman, nag-message sa akin nung December 2, itong December 2, na kung available pa daw ako. And sabi ko naman, na-hired na ako. Kaya yon. Ganun lang guys. Kapag walang tumawag, send pa rin kayo ng send ng inyong application form. So, basta mag-send lang kayo ng mag-send hanggang ma-hired. Kahit na na-interview na kayo, mag-send pa rin kayo ng inyong application. Hanggang hindi kayo nako-confirm na hired, magpasa pa rin kayo ng magpasa. Kasi tulad ko, ang dami ko ding nagpasahan ng application form ko. Yung iba, di nga nila sinisen. Pero okay lang, part of kwan natin yan, part ng pag-a-apply natin yan. Kasi kung susuko ka na kaagad is wala, ikaw din yung talo. Kaya yun guys, so sa mga tulad ko na nangangarap, sa mga nangangarap pa dyan na mag-apply papuntang Hong Kong, i-push nyo lang yan guys, and pray lang para gabayan kayo ni Lord sa inyong interview, during your interview. So, bago kayo mag-interview sa inyong employer or sa broker's interview, huwag niyo pong kakalimutan na mag-pray. And may isa pa akong tips guys, na kapag nag-interview kayo, magdamit kayo ng red or yellow, ganon. Kasi may nakapagsabi kasi sa akin na try ko daw magdamit ng yellow. So, nung nag-first interview ko, yun, nag-red akong damit. Nagsuot ako ng red na damit. And, yun, na-hired naman. So, yun guys, wala namang masama kung maniniwala tayo doon. So, yun lang. Ganon din naman yung ginawa ko. And, sa awa ng Diyos is hired na ako. So yan guys, so hinihintay ko na lang din yung aking visa, and sana dumating na this week. And para yung hihintayin ko na lang is yung aking OEC and yung aking ticket. So yan lang guys, so thank you for watching. Bye bye.